Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Emil. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Hindi may paliwanag ni Emil ang nararamdaman sa kaibigan ng kasintahan. Mag-iisang linggo pa lamang silang magkakilala. Ngunit kung magkwentuhan ay tila magkababata. Aabutin pa ng ilang oras bago matapos. Magmula rin nang dumating ang babaeng ito. Madalang na lamang silang magkausap ng nobya. Dahil ang lahat ng oras nito napupunta na sa isang estranghera. Lalangawin na lamang siya kakahintay sa labas. Dahil kahit tapos na ang klase, hindi pa rin ito lumalabas ng classroom. Rudy, si Ana ba nakita mo? Kanina pa ako rito eh. Hindi ko naman nakitang lumabas ng classroom. Ano pa bang pinapagawa ng guro nyo? Mag-aalas 5 na oh. Wika ni Emil. Kaninang alas 3 pa natapos yung klase namin. Pangalawang balik ko na nga rito eh. Nasa loob naman si Ana. Kausap yung ano? Ano bang pangalan ng babaeng yun? Basta yung bago. Tugon ni Rudy. Sinasabi ko na nga ba eh. Yan talagang babaeng yan. Kung makadikit sa nobya ko, akala mo siya yung nobyo. Samahan mo nga ako. Puntahan natin. Sige, pero kalmahan mo lang ha. Mga babae yun. Pag-uusap ng dalawa. Naglakad na ang dalawa papunta sa classroom. Sabay pang natigilan nang makita ang kasiyahang nagaganap. Nagkatinginan pa dahil sa eksenang bumungad. Nagtatawanan ang dalawang babae na tila mga baliw. Natahimik din ng mapalingon sa kanila. Hoy Ana, ipagpatuloy mo pa yung pakikipagkaibigan sa babaeng yan. Para ka ng baliw. Halika na, kanina pa kita hinihintay sa labas. Tapos dito, tawa ka lang ng tawa. Bilisan mo na. Wika ni Emil. Halos kaladkari ng binata ang nobya sa galit. Habang si Rudy naman nakasunod sa kanila. Hindi matahimik sa paulit-ulit na pagpapaalala sa kanya na huwag magpapadala sa bugso ng damdamin. Dahil baka mapagbuhatan ng kamay ang kasintahan. Pagkarating naman sa harapan ng kanilang bahay, saka lamang nag-usap ang dalawa. Ano bang problema mo? Kitang kausap ko pa yung tao. Bigla-bigla kang mang-iistorbo. Ano ba, Emil? Wika ni Ana. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka madinig tayo ni nanay at ng nanay mo. Ana, duda na ako sa babaeng yun. Kung makadikit sa'yo parang siya pa yung syota mo eh. Ano ba? Kayo na lang palagi yung magkasama. Paano naman ako? Tugon ni Emil. Utot mo? Yan lang pala yung dahilan? Diyos mio, seloso ka pala? Hindi, pero nakakabahala na eh. Dikit ng dikit sa'yo yun. Malay mo ba kung nagkakagusto siya sa kapwa niya babae? Maagaw ka pa sa'kin. Nako, Rudy, pakiuwi nga itong pinsan mo. Ayoko siyang kausapin kung ganyan siya mag-isip. Saka na lang kapag nakabalik na siya sa tamang wisyo. Aba, Ana, bumalik ka rito. Nag-uusap tayo eh. Hoy! Wag na pare. Ikaw talaga. Yun lang pala yung dahilan mo. Sa dinami-rami ng kaibigan ni Ana, doon ka pa talaga sa bago nagselos? Ano yun? Pili lang? Siya lang din naman kasi yung naiiba eh. Tignan mo, magmula nung nagkakilala sila, sila na lang yung palaging nagkakasama. Pati nanay ni Ana, nagtatanong nga sa akin kung nagkahiwalay na ba kami. Dahil parang lumalayo na eh. Yung paraan ng pakikipag-usap ng babaeng yun, parang inakit niya si Ana. Tama ba yun?
Pare, masyado ka lang maraming iniisip. Saka ang layo naman ng sinabi mo. Imposibleng magkagusto si... Ayun, Lena. Lena pala yung pangalan ng babae. Imposibleng magkagusto sa kapwa niya si Lena. Balita ko nga. Kakahiwalay lang niya dun sa nobyo niya. Ikaw, napapasobra ka na lang ng iniisip. Ikain mo na lang yan. Nakapaghanda na ng merienda si Tia Pilita. Pag-uusap ng magpinsan. Nauna nang pumasok si Rudy sa tahanan upang makisalo sa tiyahin na nagmemerienda. Tinawag na rin ito ang anak na si Emil upang makasabay, ngunit kahit nasa hapag, hindi pa rin matigil sa hinaing patungkol sa nobya. Hanggang sa na rin din na lamang ang dalawang nakikinig. Nang sumunod na araw, wala pa rin nagbago. Dikit na dikit ang magkakaibigang Ana at Lena na nakalimutan na si Emil. Dahil sa sama ng loob, dumistansya na lamang ito. At nang makaisip ng ideya, palihim na inalam ang katauhan ni Lena. Kasama niya rito ang pinsang si Rudy. Teka nga, Emil, saan mo naman ba ako dadalhin? Kulang na lang iisipin kung gagahasain mo na ako eh. Isipin mo? Dito mo pa talaga ako dinala sa kakahuyan? Oh, hindi pa ba tayo titigil? Nangangati na ako. Wika ni Rudy. Di na pwede to, pare. Nakalimutan na yata ni Ana na nobyo niya ako. Sumadya ako sa bahay nila para sabay kaming pumasok, tapos sasabihan akong si Lena ang kasabay niya. Aba, ano ako? Mas gusto niya pang makasama yung babaeng yun kaysa sa akin. Nakakasama ng loob. Tugon ni Emil. Kailangan mo ba talaga akong dalhin dito sa kakahuyan? Para sabihin lang yan, pare. Namumula na yung mga braso ko dahil sa pangangati. Tapos walang kwenta lang pala yung madidinig ko. Aba naman. Sino nagsabing walang kwenta yung madidinig mo? Rudy, kailangan ko ng tulong mo. Dahil aalamin ko ang buhay ng Lena na yan. Kapag nalaman ko lang na galing siya sa pamilya ng mga kriminal, tapos pinapakagat lang sa pain si Ana, para kapag naloko kikidnapin, mapapatay ko talaga siya. Pag-uusap ng magpinsan. Hindi makapaniwalang napatingin si Rudy sa pinsan. Napakamot ng ulo. Tapos hinampas pa ang balikat nito. Ay nako, pare. Napakawalang kwenta mo talaga. Pinag-isipan mo pa ng masama yung tao. Dinagdagan mo pa talagang... Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Wika ni Rudy. Kagad namang sumunod si Emil para pigilan ang pinsan. Ngunit parehas silang napahinto. Matapos makita si Lena na kumakaripas ng takbo papasok ng kakahuyan. Walang lingon-lingon. Nagkatinginan ang magpinsan at nang magkaintindihan, sinundan nila ang babae. Ngunit dahil sa bilis ng pagtakbo nito, hindi na naabutan. Hanggang sa hindi namamalayan, nanaligaw na pala silang dalawa. Oh, ano na? Tayo tuloy yung nawala. Bakit mo pa kasi sinundan? Sumunod tuloy ako sa'yo. Wika ni Rudy. Aba, bakit ako lang yung sinisisi mo? Akala ko ba, pareho tayo ng iniisip. Magkasabay pa nga tayong sumunod, hindi ba? Tugon ni Emil. Oo na, pero paano na tayo ngayon? Hindi ko na matandaan yung daan. Ikaw ba? Hindi rin eh. Teka, naengkanto yata tayo ah. Tignan mo, dito na tayo galing kanina. 2 beses ko nang napansin yung batong to at saka yung punong yan. Sigurado ka ba? Lagyan mo nga ng palatandaan. Tapos maglalakad tayo ulit. Tignan natin kung tama ka ba. Wika ng dalawa. Binali ni Emil ang nakalaylay na sanga ng puno sa tabi. Pagkatapos ay lumakad na silang dalawa. Makalipas ang ilang minuto,
Kinilabutan ang magpinsan dahil bumabalik lamang sila sa bahaging yon ng kakahuyan. Sinubukan pa nila muli sa ibang direksyon naman, ngunit pabalik-balik lamang din doon. Dito na sila nakaramdam ng takot, lalo pa nang mapansin na parang may dumaraan sa unahan. Isang maitim na anino. Kasalanan mo talaga to, Emil. Kung sa eskwelahan mo na lang sinabi sa akin, wala na sana tayo rito. Hindi sana tayo pinaglalaroan ng engkanto. Parang nandyan na nga siya sa paligid eh. Wika ni Rudy. Natatakot na ito habang tinitignan ang bandang likuran kung saan napapansin ang anino. Makakalabas din tayo sa kung anumang mahika na to. Baliktarin na lang natin yung mga damit natin. Bilisan mo! Mungkahi ni Emil. Nataranta ang dalawa. Bago pa man mabaliktad ang mga damit, malinaw nilang nakita ang anino na ngayon nasa malapitan. Walang muka, sadyang purong itim lamang ang buong katawan. Kumaripas na sila ng takbo pagkatapos. Hingal kabayo, nanginginig at pawisang dumating sa tahanan. Nagtaka ang mga matatanda sa itsura nila. Habang si Emil naman, hindi nagpaawat pagkakita kay Ana. Ikaw, itigil mo na ang paglapit kay Lena. Isa siyang engkanto! Isa siyang engkanto! Wika ni Emil. Kumunot ang noo ni Ana. Binigyan ng dismayadong tingin ang nobyo. Ano bang engkanto yung sinasabi mo? Nasisiraan ka na yata ng bait. Saan ba kayo galing at kaninang umaga pa kayo nawawala? Tanong ni Ana. Ano? Kaninang umaga? Wala pang 2 oras kami sa kakahuyan. Tugon ni Rudy. Dito napagtanto ng dalawa na hapon na pala. Dakong 4:00. Ang matatanda ang nagpapatunay na mahigit 6 na oras na silang nawawala magmula noong umalis. Dahil dito, hindi na mapakali si Emil. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalo pang napapalapit si Ana kay Lena. Binansagan pa ang mga ito na kambaltuko ng kanilang mga kaklase dahil sa hindi magkahiwalay. Palaging magkasama kahit sa pagbili ng pagkain sa tindahan, sa pagpasok hanggang sa uwian. Mas lalong nawala ng gana si Emil at nakapagpasya na makipaghiwalay na lamang sa nobya. Kagad namang pumayag si Ana na mas ikinagulat niya. 3 taon na silang magkasintahan at sa simpleng pagsabi ng hiwalay na sila, pumayag ito nang walang pagdadalawang isip. Hindi naman makapaniwala ang binata. O pare, anong mukha yan? Galing ka sa bahay ni Ana? Nagkausap na ba kayo? Kumusta naman? Tanong ni Rudy. Ngunit tila hindi nadinig ni Emil ang tanong nito. Lagot talaga sa akin yung Lena na yan. Binibiro ko lang naman na maghiwalay na kami. Pero pumayag ka agad-agad. Pare, sa tingin ko mangkukulam yung babaeng yun. Nilalason niya ang pag-iisip ni Ana. Halika, samahan mo ko. Pupuntahan natin yung Lena na yun. Tugon ni Emil. Teka lang. Pinapairal mo na naman yung pagkakamainitin ng ulo mo eh. Kumalma ka nga. Baka naman kasi nagsasawa na si Ana sa'yo dahil dyan sa ginagawa mo. Anong nagsasawa? Ang ayos-ayos naming dalawa. Nasira lang pagdating ng pesteng Lena na yan. Isa talaga yung engkanto eh. Mangkukulam, manlalaso ng isipan. Ang dami mo namang tinatawag. Ano ba talaga? Alin siya sa mga yan? Emil pare, alam kong masakit hiwalayan pero wag ka naman maging ganyan. Nagkakasala ka sa mga tao eh. Pinaparatangan mo ng kung ano-ano.
Alam mo, Rudy, ang bobo mo naman. Hindi ako nasaktan dahil pumayag si Ana na magkahiwalay kami. Alam kong hindi siya yon. May sumasanib na sa katawan niya, kaya nagiging ganto. Ngayon, mas iisipin ko pang ikaw yung nasisiraan ng bae. Kung ano na yung pinagsasasabi mo. Di ba, nung sinundan natin siya sa kakahuyan, hindi ba naligaw tayo? Tapos may lumitaw na anino? Alam kong engkanto yun. Si Lena yun. Pag-uusap ng magpinsan. Napahilamos na lamang ng mukha si Rudy. Dahil naiirita na rin ito sa sinasabi ng pinsan. Dinala niya ito sa kaibigan ng ama na isang albularyo. Nagtaka pa si Emil kung bakit sila doon nagpunta. Oh, Rudy! Kamusta? Bakit kayo naparito sa aking munting tahanan? May problema ba muli sa bahay ninyo? Tanong ng manggagamot. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Jerry. Hindi po sa bahay, Manong. Ito po kasing magaling kong pinsan. Parang nasisiraan na ng bait kakaisip. Sana po matulungan nyo. Malapit na kasi akong mahawaan Tugon ni Rudy. Ano bang problema, iho? Maayos ka naman kung titignan. Walang kapit ng kung anong masamang elemento. Ang nasa iyo lang, punong-puno ka ng galit. Meron ka bang kaaway? Meron po. At sigurado ako na isa siyang engkanto. Albularyo po kayo, tama? Hindi ba? Tulungan niyo po ko na madispatcha ang babaeng yun. Inaagaw po niya sa akin ang kasintahan ko. Engkanto, babae, inaagaw ang kasintahan mo. Teka, ang ibig mo bang sabihin may isang babaeng engkanto na gustong makuha ang nobya mo, tama ba? Hindi ho kayo nagkakamali, Manong. Yan nga po talaga. Paano mo naman nasabing engkanto? Nakita nyo ba? Nasaksihan mismo. Kung oo, ilarawan nyo nga ang kaanyuan niya. Tanong ng manggagamot. Ngunit natahimik ang dalawa. Dahil ang totoo, hindi pa nakaharap sa malapitan si Lena. Nakikita nila ito ngunit distansya lamang. Kaya hindi gaanong mailarawan ng tama. Kahit si Rudy nakaklase. Pero minsan ko na pong narinig sa aking mga kaklase na wala siyang malalim sa bibig niya. Yung buhok po niya, medyo kulay ginto. Kakaiba rin yung kulay ng mga mata. Tapos maputing-maputi yung balat. Wika ni Rudy. Napaisip ang albularyo at nagtanong pa ng karagdagang kaalaman. Mga napapansin nila sa nasabing babaeng engkanto. Nagsalita naman sila. Ikwinento ang nangyari sa kakahuyan. Upang masigurado nagsagawa ito ng pagtatawas. Ilang minuto lang ang itinagal. Sa wakas, nalaman din nila ang totoo. Sabi na nga ba tama ako. Hindi ako nagkakamali. Isang engkanto nga yang si Lena. Nilason niya ang pag-iisip ni Ana. Malilintikan siya sa akin. Wika ni Emil. Hinay-hinay, iho. Kung gusto mong turuan ng leksyon ng engkantong yan na dumidikit sa nobya mo, hayaan mong tulungan kita. Ako na ang bahala. Ituro nyo lang kung nasan ang sinasabi nyong Lena. Wika ni Mang Jerry. Napangiti si Emil. Hindi na makapaghintay na gumanti sa lahat ng ginawa ni Lena sa kanya. Pinauwi muna sila ng albularyo dahil bukas na gagawin ang pagtulong sa kanila. Meron pa itong kinakailangang unahin. Wala namang reklamo ang magpinsan. Magalang na sumunod sa matanda. Kinabukasan, nahirapan silang mahanap si Lena
Dahil walang pasok nung araw na yun, araw ng Sabado. Inabangan nila sa kakahuyan, ngunit sumapit na lamang ang tanghali. Hindi pa rin nagpapakita yung babae. Hanggang sa naburyo na lamang sila kahihintay. Tanungin kaya natin si Ana, no? Baka alam niya kung saan ang bahay ni Lena. Hindi yung ganito na nandito tayo sa kakahuyan. Kinikilabutan ako eh. Napakasukal pa ng mga puno rito. Wika ni Rudy. Huwag ka na nga maraming reklamo. Gusto nating mahuli sa akto si Lena, kaya tayo nandito. Isa pa, wala siyang bahay kasi nga, sa mga puno lang naman yun nakatira. Engkanto nga hindi ba? Pero sige, puntahan natin si Ana. Baka may makuha tayong impormasyon tungkol sa babaeng yun. Tugon ni Emil. Dali-dali na silang pumunta sa tahanan ni Ana. Pagkarating sa tahanan ng dating nobya, nakatapat lamang sa tahanan ni Emil. Nagulat sila dahil nagkakagulo ang lahat. Ang mga matatanda, may kung ano nang pinagsasasabi tungkol sa engkanto at nawawala ang dalaga. Ang sabi naman ng kanyang ina, nagpaalam lamang ito kahapon ng bandang 6:00 na meron lamang pupuntahan. May kasama itong babae ngunit hindi nila matandaan kung sino. Ang sabi niya, dadalo lang siya sa kaarawan ng kaibigan. Sinundo pa nga rito sa bahay. Ang problema ngayon, hindi ko na matandaan kung sino yung babaeng nagpaalam sa aking anak. Nagkausap pa nga kami pero wala na akong maalala tungkol sa kanya. Diyos ko, ingatan niyo po ang anak ko. Wika ng ina ni Ana. Yan kasi. Sabing wag mong hayaang maglakwat siya ang bata. Ngayon, saan natin siya hahanapin? Ilang oras nang nawawala. Wala pa tayong matandaan kung sino ang kasama. Dagdag ng lola ni Ana. Masama na ang kutob ko rito. Huwag naman sana. Panginoon ko, iuwi mo sa amin si Ana. Dagdag ng lolo ni Ana. Habang si Emil at Rudy naman na nakikinig sa kanilang pagsasalaysay sa nangyari, meron ang naiisip na posibleng may kagagawan sa lahat ng nangyayari. Halos magkasabay pang bigkasin ang pangalan ni Lena. Ngayon, may matibay na tayong basihan. Isa talagang engkanto si Lena. Tinangay niya yung anak ko. Wika ni Emil. Tara na sa bahay ni Mang Jerry. Ipaalam natin yung nangyari para matulungan tayo kagad. Tugon ni Rudy. Nagpunta sila sa bahay ng albularyo. Naabutan naman nila at kagad isinalaysay ang mga nangyari sa dalaga. Muling nagsagawa ng pagtatawas upang malaman kung nasan na nga ba si Ana. Katulad ng sinabi ng matatanda, hawak nga ito ng isang engkanto. Huwag kayong mag-alala. Mababawi rin natin si Ana. Ngunit ikinalulungkot kong sabihin na sa Martes pa mangyayari ang ritual ng pagbawi. Martes at Biyernes ang pinakamalakas na araw para sa ganito. Kagad nating makukuha ang dalaga at matatalo ng walang kahirap-hirap ang engkanto. Dahil sa araw ring yon, higit na mas mahina sila. Wala silang magiging laban sa atin. Wika ni Mang Jerry. Ganun po ba? Biyernes naman po ngayon . Tara na! Tugon ni Emil. Saglit na paisip ang albularyo. Napakamot sa ulo na mapagtantong nakalimutan ang araw. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Akala ko linggo ngayon. Naghatid kasi ng manok panabong yung kumpare ko.
O siya, maghahanda lang ako ng mga gamit ha. Hintayin niyo ko sa labas ng bahay ko. Habang naghahanda ng mga kagamitan ang albularyo, hindi na makapaghintay si Emil na mabawi ang nobya. Habang si Rudy naman, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi akalain na makakainkwentro ng hindi ordinaryong nilalang. Pagkalabas ni Mang Jerry, dumiretso na sila sa kakahuyan kung saan sila pinaglaruan ng engkanto. Ang nilalang na yon at si Lena ay iisa base sa ginawang pagtatawas ng albularyo. Hinayaan nila ang manggagamot na gawin ang nararapat. Tahimik lamang silang nanonood at nakidasal na rin nang magsimula na ito. Mahaba-haba ang orasyon. May kung ano pa itong ginagawa na hindi na nila mapangalanan dahil sa walang sapat na kaalaman sa ganitong uri ng bagay. Nagpausok si Mang Jerry, nagsasalita ng Latin, may kung anong dinurog na kinalat sa paligid. Ilang sandali pa, nag-iiba na ang ihip ng hangin. Unti-unti na rin nilang naramdaman ang malakas na bugso. At para bang may mga tao sa paligid dahil sa mga animong dumaraan. Mabibilis ang mga galaw. Mga iho, huwag niyong papansinin ang mga yan. Kung ayaw niyong matangay papunta sa kanilang kaharian, sa akin lang kayo tumitig at makinig. Kaunting tiis na lang din at mahanap ko na ang engkantong kumuha sa inyong kaibigan. Marami ang nagsilabasan ngayon, kaya medyo matatagalan. Wika ni Mang Jerry. Ginawa naman na matanda ang lahat ng makakaya upang mahanap ang engkantong si Lena. Pati ang mga kalahi nito na hindi naman niya tinawag. Nagpakita para manggulo ngunit hindi ito hinayaan ng matanda. Dinispatcha niya lahat gamit ang karunungan. Makalipas lamang ang ilang sandali, may boses silang nadinig na tila humahalo sa hangin. Hindi malinaw kung ano ang sinasabi, ngunit mahihimigan ang kalabisang galit. Talaga? Ikaw pang may ganang magalit. Gayong ako dapat dahil sa pagtangay mo sa isang dalaga. Nasaan si Ana? Ilabas mo siya. Kung ayaw mong kalabanin kita, huwag mo rin akong sigaw-sigawan dahil isang orasyon ko lang. Matutuluyan ka na. Alam mo yan? Banta ni Mang Jerry. Habang sina Emil at Rudy naman nakikinig at nakasaksi sa nangyayari sa paligid. Walang ibang magawa kundi ang kilabutan. Ngunit nang magmatigas pa ang engkanto, inilabas ng albularyo ang isang bote na may lamang langis. Isinaboy ito sa direksyong kaharap. Dahil dito muling umalingaw-ngaw ang kakilakilabot na ingay ng engkanto. Lumalakas na ang hangin at tila yayanigin ang buong paligid. Sa tingin mo ba, madadaan mo ko sa paninindak mo? Nagkakamali ka. Ibalik mo na si Ana kung gusto mong tumigil na ako. Kung patuloy ka sa pagmamatigas, hindi kita uurungan. Mag-oorasyon ako ng mag-oorasyon hanggang sa tuluyang kang mapuksa. Ipapaalala ko lang din na hindi uobra ang anumang paninindak mo. Biyernes ang araw ngayon. Baka nakakalimutan mong lintik ka. Wika ni Mang Jerry. Muling nag-orasyon ng matanda. Hindi na rin matigil sa paghiyaw ang engkanto. Napapayakap na sa isa't isa sina Emil at Rudy dahil sa lakas ng hangin. Hindi na maayos ang paningin dahil napupuwing.
Dahil sa lakas ng puwersa ng albularyo, biglang natigil ang lahat. Nawala ang boses ng nilalang. Nawala din ang malakas na hangin. At ang tanging nakita nila, si Ana na nakasiksik sa nagkukumpulang tuyong sanga na gawain ng mga magkakahoy. Tila nawala na ito sa katinuan. Magulo ang buhok, may punit ang damit, madungis at nakatulala lamang. Kagad namang nilapitan ni Emil ang nobya at kahit ano pa ang itanong, hindi na ito makapagsalita pa. Huwag mo nang pilitin, iho. Alalayan niyo siya. Dalhin natin sa bahay at doon ko gagamutin. Bilisan na ninyo. Mungkahi ni Mang Jerry. Pagkarating sa tahanan ng matanda, kagad inasikaso ni Mang Jerry ang kalagayan ni Ana. Ipinaalam na rin ng magpipinsan sa pamilya ang mga nangyari. Sabay-sabay silang nagpunta sa tahanan ng albularyo. Ipinaliwanag naman ito ang lahat maging ang sitwasyon ng dalaga. Hindi muna pinauwi dahil gusto niyang mabantayan 24 oras upang masigurado na mas napapabuti ang kalagayan nito. Habang ginagamot sa loob, nag-uusap-usap sina Emil at Rudy. Oy Rudy, balita ko, nagkagusto ka pala kay Lena noong una kayong nagkita. Kapag nagkataon, ikaw sana yung magiging nobyo ng Engkanto. Wika ni Emil. Ay nako, makikichismis ka na nga lang, mali pa. Si Lander yun, hindi ako. Alam mo naman, kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa isang Engkanto, no? Saka, grabe yung nangyari sa nobya mo. Mabuti na lang naisip ko kagad si Mang Jerry, kaya nabawi pa natin siya. Kakaiba talaga yung mga nilalang, no? Nag-aan yung tao para lang may mabiktima. Ngayon, may pagdududa na ako sa mga taong makakaharap natin. Lalong-lalo na sa hindi nating kakilala. Parang engkanto na nga rin yung tingin ko sa kanila eh. Tugon ni Rudy. Yun na nga eh. Pare, salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa tulong mo, tuluyan na sigurong nawala sa atin si Ana nang hindi natin namamalayan. Oy sus, walang anuman yun. Kahit hindi ka humingi sa akin ng tulong, tapos malalaman ko na naengkanto siya, tatawagin ko pa rin si Mang Jerry. Albularyo yun eh. Isa pa, sino pa bang magtutulungan sa atin? Tayo-tayo lang din naman, di ba? Pag-uusap ng magpinsan. Makalipas ang 2 araw, unti-unti nang nanumbalik ang lakas at sigla ni Ana. Sa mga nagdaang sandali, hindi nila tinanong ang dalaga. Iniiwasang mapagod kakaisip dahil wala namang maalala. Ngunit ngayon, sinubukan ni Emil. Nagbabaka sakaling may sagot na ito. Ana, alam mo na ba yung kalagayan mo? Hindi ba? Magtatanong lang sana ako ha. Yung babae ba na nag-aya sa'yo? Yung bago niyong kaklase? Si Lena? Naaalala mo ba siya? Tanong ni Emil. Hindi kagad nakasagot si Ana. Makikita sa mukha nito ang paggunot ng noo. Sige. Hindi bali na. Huwag mo na lang sagutin. Mukhang pati alaala mo sa mga oras na yon, binura ng engkanto. Ayos na din, para hindi ka na matakot kapag naalala mo. Dagdag ni Emil. Naaalala ko ang lahat ng nangyari. Pero yung pag-imbita sa akin, hindi. Naaalala ko, may kasama akong nagpunta sa Kakahuyan. Tapos may bahay doon. Sobrang laki. Pumasok kami. Namangha ko dahil puro kayamanan ang naroon.
Halos buong kapaligiran nagniningning. Sa mahabang mesa, maraming pagkain. Pinaupo ko roon. Pinakain nila ako pero hindi ko ginawa. Dahil parang bato sa tigas lahat eh. Ni hindi ko nga makagat. Hindi ko manguya. Tapos napansin ko na lang na wala na akong kasama. Mag-isa na lang ako pero may nadidinig akong mga boses. Hindi ko matukoy kung babae ba o lalaki. Tapos, ang sunod kong namalayan, may malalakas na hiyaw. At ang huli, nasa kakahuyan na ulit ako. Nakita ko kayo. Bukod doon, wala na akong maalala. Lalo na kung sino ang nag-imbita sa akin. Pagpapaliwanag ni Ana, Niyakap na lamang ni Emil ang kasintahan. naawa siya sa sinapit nito. Ngunit nakahinga na rin ng maluwag Dahil umayos na ang kalagayan. Isang linggong hindi pinapasok si Ana dahil sa kanyang sitwasyon. Inilipat na rin siya ng paaralan dahil nadala na ang mga magulang sa nangyari. Bantay sarado na din ng mga magulang na kahit sa loob ng classroom, naroon na rin. Ang dalaga na lamang ang nahihiya dahil nasa kolehiyo na ito ng mga sandaling yun. Ngunit naiintindihan naman ng mga guro at mga kaklase kung kaya't walang naging problema. Magmula din ng araw na yun, naging hatid sundo na rin siya ni Emil. Kahit nariyan naman ang ama't ina nito. Bawat taong makakasalamuha, dumaraan muna sa kanya. Naging mahigpit ang pagbabantay. Habang si Ana naman, sa kabilang banda, naging maingat na rin hanggang sa lumipas ang maraming taon na naging maayos na ang takbo ng kanilang buhay at wala nang naganap na iba pang kababalaghan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Mona. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Si Mona ay isang dalaga. Morena, may maamong muka at mahinhin. Lumaki ito nang hindi gaanong lumalabas ng tahanan at tanging mga alagang hayop lamang ang mga kaibigan. Habang ang kanyang mga magulang naman, parehas na opisyales sa kanilang barangay. Sa edad na 19 na taong gulang, ipinagkasundo na ito ng mga magulang sa anak ng kumpare. Mayaman ang lalaki, ngunit hindi naman talaga ito ang gusto ni Mona. Ngunit dahil sa pagiging taong bahay lamang, wala din naman siyang napupusuan at isa pa, wala din naman itong magagawa sa kagustuhan ng mga magulang. Nang mga panahong yun, uso pa ang tinatawag nating fixed marriage. Hanggang sa tuluyang naikasal na si Mona, wala itong ibang pagpipilian kundi umalis sa tahanan at manirahan sa poder ng lalaki. Mabait naman ang napang-asawa ni Mona na nagngangalang G-Boy. Madalas itong inilalabas para pumunta sa kung saan-saang lugar. Kabaligtaran naman ang pag-uugali ng biyenan. Sa oras na wala ang asawa, palagi siya nitong inuutusang maglinis ng tahanan kahit meron naman silang katulong na nakatoka. Subalit ni isang reklamo, walang sinabi si Mona at pinilit pa ding makisama sa biyenan. Hanggang sa lumipas pa ang isang buwang pagtira sa bahay ng asawa, napagpasyahan nitong mag-alaga ng pusa. Hanggang sa unti-unting nadagdagan ng kung ano-anong hayop na naging kasama naman ni Mona sa mga oras na wala ang asawa. Hindi naman nagalit ang may-ari ng tahanan dahil mahilig din ang mga ito sa hayop. Sa katunayan,
May-ari din sila ng bukid na merong napakaraming klase ng hayop na pwedeng pagkakitaan. Isang araw, dumalaw si Mona sa bukid ng pamilya ng asawa kasama ang 2 katulong sa bahay na nagngangalang Rita at Sara. Pagkarating pa lamang niya rito, lubusan na itong namangha dahil sa lawak ng lupain at sa dami ng samut-saring hayop na makikita. Dito lamang napagtanto ni Mona na sobrang yaman pala talaga ng napang-asawa. Sa bandang gilid ng kulungan ng mga baka, may mga tanim na mangga at dito naupo si Mona at ang 2 kasamahan. Grabe no, maganda pala rito. Wika ni Mona. Oo naman ho, ma'am. Nakakawala po talaga ng pagod kapag tumambay ka rito. Tugon ng katiwalang si Sara. Sa pag-uusap ng 2, hanggang sa biglang dumaan sa kanilang harapan ang isang malaking salagubang. Hinabol nila ito at hinuli dahil mahilig din si Mona sa mga ganun. Hanggang sa tuluyan itong mahuli ni Sara. Tinalian sa bandang tiyan gamit ang isang pulang sinulid. Pagka-uwi, kagad ikinulong ni Mona ang nahuling salagubang sa isang maliit na kulungan na gawa sa pira-pirasong kawayan at inilagay sa bandang kusina na hindi maaabot ng alagang mga pusa. Walang kalam-alam si Mona na ang salagubang pala na yun ang tuluyang magpapabago ng kanyang buhay. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 1 taon, ganun pa din ang buhay ng mag-asawa. Hanggang sa isang araw, napansin na lamang ni Mona na halos 1 buwan nang hindi umuuwi ang asawa. Sa isipan niya, oo, may katungkulang mayor si G-Boy sa kanilang bayan. Ngunit sobra-sobra na naman ang 1 buwan na hindi pag-uwi. 2:00 ng hapon, habang kumukuha ng inumin si Mona sa kusina, hindi niya sinasadya na madinig ang usapan ng mga magulang ng asawa. Ayon sa mga ito, may bago ng kinakasama si G-Boy. Dahil sa labis na nasaktan si Mona, dali-dali itong lumayas ng bahay nang walang paalam. Dala ang malaking salagubang na nasa kulungan. Pagka-uwi naman sa pamilya, kagad siyang niyakap ng ina. Doon pa lamang niya di na lamang laganap na pala ang tsismis na yun sa buong baryo. At ang bago nitong nobya ay pinsan mismo ni Mona. Halos magdamag na umiiyak si Mona sa silid hanggang sa biglang napukaw ang pighati niya nang biglang lumusot sa kulungan ang alagang salagubang. Hinabol niya ito hanggang sa mapadpad sa likod na parte ng tahanan. Dito ay may mga nakatambak na kahoy at sari-saring kagamitan. Biglang dumapo roon ang salagubang sa isang bulok na kahoy. Pumasok sa isang maliit na butas. Tinignan ni Mona ang loob at nanlaki ang mga mata sa nasilayan. 4 na piraso ng mumunting butil ng solidong mineral ang nagniningning na madaling araw na yun. Kagad niya itong inilagay sa bulsa at hinuli ang alagang salagubang. Kinabukasan, inilagay niya ito sa isang maliit na bote at ginawang kwintas. Habang nakaupo sa balkonahe, tinignan niya ang ina na nagdidilig ng mga halaman. Bigla niyang naisip na uutusan siya nito na mag-igib ng 1 baldeng tubig. Bigla na lang nagsabi ang nanay ng, "Anak, iigib mo nga ako ng 1 baldeng tubig. Pakibilisan at maliligo ako." Laking gulat ni Mona na nangyari ang iniisip. Kinabukasan,
Sumama naman ito ng palengke para tulungan ang ina sa pagbibit-bit ng mga gulay. Halos mabaliw na mga oras na yun si Mona sa dami ng nadidinig na iniisip ng mga taong makita. Nung makauwi, nagpaalam ito sa ina na magpapahangin lamang sa labas. Ngunit na mga oras din yun, pumunta ito sa isang sikat na albularyo sa lugar. Dito lamang niya napag-alaman na tinatawag na isang mutya. Ayon pa sa albularyo, pwede niya itong gamiting pantaboy sa mga masasamang elemento, pampalakas ng karisma at higit sa lahat, kakayanang makabasa ng isip ng tao. Kaya pala, nababasa ko na yung iniisip nila bago pa sila magsalita. Wika ni Mona. Oo, isa yan sa mga kakayahan na meron ka. Alam mo bang napakabihira ang mapagkalooban ng ganyang mutya? Kaya pakaingatan mo yan, iha! Tugon ng albularyo. Simula ng araw na yun, araw-araw nang dinadasalan ni Mona ang mutya dahil sa paniniwalang mas lalakas pa ito kapag may gabay ng mga buhay na salita. Ipinagpaalam din ni Mona sa mutya na gagamitin niya ito bilang isang instrumento sa pagtulong sa mga tao. Hanggang sa mabilis na lumipas ang ilang buwan, nagkaroon na si Mona ng isang silid sa kanilang tahanan para pagdausan ng ritual kapag may pasyente. Naging bantog din sa baryo nilang manghuhula. Natatawa na lamang ito kapag sinasabihan siya na isang mahusay na manghuhula sapagkat alam niyang ang lahat ng ito ay dahil lamang sa gabay ng mutya at hindi sa sariling kakayahan. Magpas hanggang ngayon, isa pa rin itong sikat na manghuhula at manggagamot sa kanilang baryo sa edad na 100 taong gulang. Minsan talaga sa buhay natin, may darating na isang mabigat na suliranin. Hindi yon para pahirapan tayo, kundi para maging instrumento na babago sa ating buhay. Kaya sa ating mga tagapakinig, palagi tayong magpasalamat sa Ama. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.